Magandang gabi po sa bawat isa at ganin din po sa mga naka-online. Magandang araw sa mga nanonood ng live stream sa ibang bansa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Kumusta po ang puso? Dinaos po natin yung Hearts Day at sana po ang ating mga puso hanggang ngayon ay maayos pa. Hindi lamang literal na maayos, kundi walang nakatanim na galit, walang nakatanim na tampo, kundi nakatanim may puro pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga yung pong heart ay naging simbolo ng pag-ibig. At yun po ang ating tinatalakay sa atin pong mga ginagawang pagsamba rito sa ating bahay-sambahan. At sana po ang aking dalangin ay mga buksan ng ating mga puso, ang ating mga kaisipan upang malaya po nating matanggap yung mga katotohanan at katuruan na nais ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga para po magkaroon ng katuparan yung ating pakikinig na mabuti, sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong aabalahin. Amen. Sabi mo kung may tanong ka, mamaya na lang pagkatapos. Amen. Masaya po ba kayo ngayong gabing ito? At ako man po ay nagagalak, masaya na sa gabing ito ay maging daluyan at gamagamit ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang banal na mga salita. Kaya nga sa buong pong ito ay ating pong tinatalakay ang patungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Na nakakalungkot po na hindi lahat ng mga tao, lalong-lalo na po sa lupon ng mga mananampalataya, hindi lahat sa kanila ay nakakaunawa talaga kung ano ang napapaloob doon sa tinatawag po nating pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos. At ako'y naniniwala po, nananampalataya, na sa mga linggong mga nakaraan natin pong pag-aaral, bawat isa po sa atin ay tumanggap ng mga bagong katuruan na kung saan nagpapalawak po sa atin ng pagkakaroon natin ng makabuluhang kahulugan patungkol po sa pag-ibig ng atin pong Panginoon. Kami po ay nagkaroon ng CU, ang mga pastoral staff. Alam po ba niyo ng pastoral staff, mga pastor, mga elders ng church, meron din po kaming CU. Ang aming pong facilitator, si Pastor Manny, mas matindi ang aming facilitator sa inyo. Ano? Kaya nga, sa aming pong pag-aaral every Friday ay nagkakaroon po ako ng bago at sariwang mga katuruan, lalong-lalo na po patungkol sa pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos. At habang tayo pinag-aaral patungkol dito, ako pinaniniwala na marami ng mga katuruan na pumapasok sa atin na lalong nagpapalalim sa bawat isa sa atin ng pagtanaw natin patungkol po sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Meron pong power, may kapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Kung sa mga tao ang sabi nila, o pag-ibig na makapangyarihan, masunod ka lamang. Ayun. Hahamakin ang lahat. Isipin po ninyo, makalupang pag-ibig yan. Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Kung ang mundo ay merong ganong prinsipyo patungkol sa pag-ibig ng sanglibutan, di baga lalong higit na tayong mga anak ng Diyos magkaroon pa ng mas malalim na pagsasabing may kapangyarihan at alam ko ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ang magpapatatag, magpapatibay sa aking kaugnayan sa Kanya. Kaya yung pong sinasabing hahamakin lahat, talagang hinamak ng lahat. Pero sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, ako po'y naniniwala na merong mga bagong katuruan na ibibigay po sa atin ang ating pong Panginoon. Kaya nga dito po sa Power of God's Love, atin pong pinag-aralan nitong nakaraan, ang power to overcome sin. May kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na mapagtagumpayan ng kasalanan, na tayo po'y tinulungan nito na atin pong mapagtagumpayan. The power to conquer fear and timidity. Yung pong takot at pagiging masyadong mahiyain. Amen. Ang mga Kristiyano ay wala ng takot. Ang mga Kristiyano, ala ng marine.
Pagka kasi sa Tagalog, mukhang hindi magandang pakinggan eh. Hindi na nahihiya. Ayun. Kaya nga, ito po ang ating pag-aaralan ngayon at ito pong nakaraan ay yun po ang pinag-aralan po natin. Paano natin mapagtatagumpay ng kasalanan, ang pagkatakot at yung pong pagiging mahiyain. Ngayon po namang gabi ay atin po namang kukuning paksa at pag-aaral yung pong pag-ibig na kung saan binibigyan tayo ng kapangyarihan, God's love to conquer not only fear and timidity, but God's love empowers us to endure trials. Yun po ang ating pag-aaralan. At yan ay narin sa ating pong PowerPoint. God's love empowers you, empowers us to endure trials. Lahat po sa atin, sa iba't ibang kaparaanan, iba't ibang antas ng buhay, ay dinadaanan ng mga pagsubok. Kaya nga maradalas mo yung nadidinig sa iba, sabi nila, pag binabati nyo, o bakit ganyan ang itsura mo? Kasi ang dami kong pinagdadaanan. Nadinig na yung term na yun, merong pinagdadaanan. At pag nadidinig nyo ang salitang yan na merong pinagdadaanan, ibig sabihin nun, meron siyang mga pagsubok sa buhay. Nobody is excused from sufferings and trials. Wala po sa atin ang maring lumiban o makatakas sa anumang pagsubok o anumang mga problema sa atin pong buhay. Subalit ngayong gabi, magagawa po natin na mapagtagumpayan yan dahilan po sa kapangyarihan ng pag-ibig po sa atin ng atin pong Panginoon. Kaya ito po ang ating pag-aaralan ngayon at basahin po muna natin yung pong Romans chapter 5 verses 3 to verse 5. Ang sabi po rito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa gabing ito, binigyan mo kami ng pagkakataon, binigyan mo kami ng ganitong mga sandali upang aming higit pang matutunan, Panginoon, kung ano ang mga bagay na napapaloob sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig. And thank God, because in this church, we were able to know some of the things that are involved in the power of God's love. At ito po ang aming pag-aaralan na tumutulong upang lalo po kaming tumibay, tumatag sa aming pong mga pananampalataya. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin sa gabing ito. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa talata natin pong binasa sa Romans chapter 5, makikita po natin dito na binigyang diin ni Apostol Pablo kung ano ang nagagawa ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. At sana po kayong lahat na may mga pinagdadaanan, sa gabing ito maliwanagan. Totoo, meron kang pinagdadaanan. Subalit hindi paraan yon, hindi dahilan yon para magmukmuka. Hindi dahilan yon para magtampo ka sa Diyos. Hindi dahilan yon upang manghina ka sa pananampalataya. Kundi makita po natin na kahit meron kang pinagdadaanan, meron namang nakalaan na pagpapala, biyaya ang Diyos sa iyong buhay. Ang maganda po nun, sa lahat ng dinadaanan mo, kasama mo ang Panginoon. Kaya nga, sabi nga po doon sa aming pag-aaral nung nakarampong Friday, itong chapter 5, verses 3 to verse 5, ay naghahayag po nung pataas na antas ng pagpapahayag ng nagagawa ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon. In this particular verse from the Scripture, we could see vividly the rising scale of God's power. Yung pong kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga sabi po rito ni Apostol Pablo ay ito, not only that, but we rejoice in our sufferings.
Napakaganda po ng sinabi rito ni Pablo. We rejoice. Kami nagagalak. Kami natutuwa sa aming mga pagdurusa. Sino po rito ang natutuwa sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay? Ay, tuwang-tuwa ako. Kapos na kapos kami ngayon. Tuwang-tuwa ako yung aking asawa, naka-ospital, naka-ICU, hindi ko alam ang aking... Mga kapatid, pag sinasabing rejoicing in suffering, oo, meron tayong binapasan. Meron tayong inaalaala. Subalit kapag po ating iisipin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, makikita po natin ang sabi rito kung bakit sinabi ni Pablo, we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance. Natutuwa kami sa aming mga pagdurusa, sa aming mga pagsubok, sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok, ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at pagtitiis. Marami po sa atin kulang sa pasensya. Marami po sa atin kulang sa pagtitiyaga. Marami sa atin ng kulang sa pagtitiis. Subalit kay Apostol Pablo ko, sinasabi niya, yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ito'y humihikayat, ito'y nagbubunga, kahit meron tayong pinagdadaanan, nagbubunga ito ng mga pagtitiis. Kaya ngayon pong mga tao na hindi marunong magbata, hindi marunong magtiis, nakikita po nyo, madali silang sumusuko sa kanilang buhay pananampalataya. Sabi pa po rito, not only produces endurance, sa verse 4, sabi, and endurance produces character. Yung pagtitiis naman, yung pagtitiyaga, nagbubunga naman ito, nung tinatawag po rito na character, yung pagkatao po natin, yung pag-uugali natin. Gumaganda ang pag-uugali po natin. Gumaganda ang katauhan po natin. Amen. Tinan mo yung katabi mo. Tanong mo siya nga sa kanya, maganda ba ang katangian mo? Amen. Kaya nga, dito dapat nagagalak tayo, sasabihin natin, Panginoon, salamat po, sapagkat kahit ako'y may mga pagsubok, ito palang pagsubok na ito, nagbubunga ng pagtitiis. At yung pagtitiis na nangyayari sa akin, gumaganda at nagpapaganda pala ito ng aking pagkatao. Kaya ngayon pong mga tunay na anak ng Diyos, kahit taktak sila ng maraming problema, magaganda pa rin. Tinan mo katabi mo, taktak pa rin ang problema o gumaganda. Kaya ngayon po, yan ang dinadala sa atin at hindi nakikita ng marami. Yung pala ang laman ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. At sabi po rito, not only produces character, and character produces hope. Kaya nga, although may suffering, pero sa kabila po ng mga pagsubok natin sa buhay, ito pala'y magbubunga sa bandang huli ng pag-asa. Ito ang pinakamaganda sa buhay ng isang nananampalataya, yung pong meron tayong pag-asa. At ang pag-asang ito, sabi po ito, hindi tayo nito kailanman ilalagay sa pagkapahiya. Yun ang sabi rito sa verse 5, and hope does not put us to shame. Why? Because God's love has been poured out into our hearts. Meron tayong pag-asa sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ibinuhos, inilagay sa ating puso sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya nga, God's love is in you because it was given to you by the Holy Spirit. At kung meron kang pag-ibig ng Diyos, meron kang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na kaya mong batahin, kaya mong tiisin, kahit marami kang pinagdadaanan, masaya ka pa rin. Amen? Hindi ka pa rin lumiliban sa mga siyos ninyo. Yung iba, pagka may problema, ayaw nang magdumalo sa siyo. O bakit wala ka sa siyo? Kasi ganito, ganyan. Kapatid, mentras may problema, lalo kang maging masipag sa gawain ng Panginoon sapagkat ito ay magbibigay siya ng pag-asa at ang pag-asa natin wala sa tao.
kundi nasa atin pong Panginoon. Amen. Kaya nga ito ho, dapat ang isang mananampalataya laging may kagalakan sa kanyang buhay. Katulad ni Pablo, ang sabi niya, we rejoice in our suffering. Sapagkat ito ay merong taglay na pag-asa. Ngayon po, dumako tayo doon sa mga punto na ating pong tatalakayin kung bakit merong kapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Una po ang sabi po rito, we can endure trials because of God's love and surely, ito, maganda rin, tiyak, tayo po'y magkakaroon ng pagtitiis sa lahat ng mga problema po natin sa buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos at tiyak na tiyak, surely, He will strengthen you during hard times. Palalakasin ka ng Diyos sa panahon na mga mahirap, hard times. Isa sa masasabi po natin, malungkot na maaari pong dumating sa buhay ng isang tao ay kapag siya'y dumadaan sa maraming mga kahirapan sa buhay. Ganun pa man. Ang sabi rito sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not. Sabi mo sa katabi mo, fear not. Tagalogin mo, matakot huwag. King James ho kasi, huwag kang matakot. Ang sabi rito, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yung pong verse na ito, makikita niyong punong-puno ng mga salita na nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga tao na mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo, even as pastors, are not exempted sa mga trials. Para si Pastor Jun lang yata, walang pagsubok eh. Marami rin pong pagsubok ang ating pong kamanggagawang yan. Si Pastor Francis, si Pastor Manny, mas lalo pong malaking mga pagsubok niyan. Pero nakikita nyo, tingnan nyo si Pastor Manny. Bumata. Bakit po? He learned to rejoice in spite of the fact na meron siyang pinagdadaanan sa buhay. At yun ang sekreto kung nais po ninyo na lagi kayong masaya, may kalakasan sa atin pong Panginoon. Rejoice even in times of suffering. Sapagkat sabi po rito, He will strengthen us during our hard times. Sabi ko nga po nung Friday, yung lahat ng mga tao na pumapasok sa military ay dumadaan po, mapa-Air Force yan, mapa-Marines, Army, lahat po. Bago sila mapasok talaga sa pagiging regular na sundalo, dumadaan po sila doon sa tinatag po natin na boot camp. Pumupunta sila sa isang lugar na kung saan po sa loob ng pinakamababa po 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, nandun sila, daranasin nila ang lahat ng hirap na hindi pa nila naranasan sa kanilang buhay. Matututo silang bumangon doon ng maaga, 4:00 ng umaga, gising na, talagang lahat gagawin po nila. It is a hard training, kaya nga tinawag po na boot camp. Mahirap na mahirap. Kaya nga marami po hindi nakakatagal umaalis. Dapat alam po ba nyo, yung nag-survive sa mga boot camp, nagiging matigas, nagiging matatag sa kanilang mga buhay. At yan ang nais ng Panginoon. Pinadadaan tayo sa ating mga spiritual boot camp upang tayo maging matibay, maging matatag, na in spite of all sufferings, we can still rejoice. Amen. Sa lahat ng mga pagsubok natin, kaya pa rin nating maging masaya. Kaya nga, siguro maglalagay ako ng malaking karatula doon sa may hagdanan. Bawal ang maasim ang muka. Sapagkat ito ay lugar ng masasayang tao.
Amen. Ito yung lugar ng mga pinagpapalang mga mananampalataya. Lugar ng mga tao marunong magdala ng kanilang mga pasanin sapagkat katulong nila, katuwang nila ang atin pong Panginoon. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon dito. I am with you, for I am your God. Nabanggit ko rin po kahapon yung kasaysayan po ni Moises nang tawagin siya ng Panginoon upang patnubayan ng bansang Israel palabas sa lupang pagkaalipin from Egypt, dadalhin sa lupang pangako. Nag-aalaga ng tupa si Moses noon. Nang wala pong meron siyang nakita nagliliyab na punong kahoy. Nilapitan po niya ang punong kahoy na nagliliyab. Nakarinig siya ng tinig. Tinig ng atin pong Panginoon. At ang isang bagay na tinanggap ni Moses sa ito, ang sabi ng nagsasalita doon sa burning bush, Moses, go down to Egypt and tell Pharaoh, let my people go. Moses, pumunta ka ron sa Ehipto at sabihin mo kay Paraon, palayain ang aking bayan. Sumunod si Moises, kinausap si Pharaoh, at nang siya nakikipag-usap kay Pharaoh, sabi po niya, ang Diyos ay mayroong sinabi sa akin. Subalit bago po nagkaroon ng dialogue si Moises kay Pharaoh, may tinanong si Moises sa tinig na kanyang nadidinig at ang sabi niya, Panginoon, kung ako'y tanungin doon sa Ehipto, sino ang nagsugo sa iyo? Anong pangalan ang sasabihin ko? Alam po niyo, sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 3, verses 13 to verse 14, tell them, this is my name. I am who I am. Ako, yung si ako nga. Yun ang pangalang ibinigay ng Panginoon. Kaya nga sabi po rito, fear not, be not dismayed, for I am God. Ako ang Diyos. Sa Old Testament, madalas nating mababasa yung mga salitang God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Yung pong mga salitang ito ay nagpapahayag ng generation. It spells about ages, time. Abraham, Isaac, and Jacob. Iba't ibang panahon, iba't ibang kalagayan. Ang sinasabi po ron, itong God of Abraham, Isaac, and Jacob ay nagpapahayag po, ang Diyos natin ay Diyos ng kapanahunan. Hebrews 13 verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. Kung kasama ni Abraham ang Diyos noon, hanggang ngayon, siya pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya nga, even in our hard times, sabi pa rin ng Panginoon sa atin, huwag kang magulumihanan. Ako ang Diyos. I am who I am. Amen. Ang Diyos, kailanman, hindi po nagbabago. He is our God of all seasons. Siya'y ating Diyos ng lahat ng kapanahunan. Kaya nga, ang mahalaga lamang po, kung sinasabi ng Panginoon, at nang marinig ni Abraham o ni Moses, yung sabi ng Diyos, my name is I am who I am. Lumakad si Moises. Kinausap niya si Paraon. Binigay niya ang salita ng Diyos nang walang takot sapagkat meron siyang nasa puso na ang kanyang daladala ay may pangalang I am who I am. And wherever you go, brothers and sisters, samang kayo dalhin ng inyong mga paa. Tandaan nyo, kasama nyo yung ako, yung si ako nga. And He is our God. Siya ang ating Panginoong Diyos. Kaya dito po sa Isaiah chapter 40, verses 29 to verse 31, ang sabi po ay ito, He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. Sabi po rito,
tired and young men will fall in exhaustion. They will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mahihina, kalakasan sa walang kapangyarihan. At dito'y binigay na halimbawa ng Panginoon, kahit po mga bata, humihina. Totoo o hindi? Bakit po? Sapagkat hindi tayo nananatiling bata. Tingnan mo yung katabi mo. Mahilig akong magpatingin sa katabi para napopokus ka rito. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha pa bang bata? Iba siya may mga, naku. Pero, ang binibigay na katotohanan nito, hindi lahat tayo pwedeng manatili ang kalakasan. Subalit, ang sabi rito ng Panginoon ay ito, but those who trust in the Lord. Subalit sila na naglalagak ng kanilang tiwala, naglalagak ng kanilang pananampalataya, naglalagak ng kanilang buong buhay sa ating Panginoon. Ang sabi po ito, they will find new strength. Makakasumpong sila ng bagong kalakasan. Alam po niyo sa aking buhay, lalo-lalo sa aking edad ngayon, na secret pa rin. Sabi ko, salamat po Panginoon sapagkat araw-araw nabibigyan mo ko ng kalakasan. Sa aking edad na ito, secret, nakikita ko po at naranasan ko yung everyday strength na binibigay sa akin ng Diyos. Bakit po? Because I've learned to trust in God. At yun pong sinasabi sa atin, kahit ano pang pinagdadaanan mo, basta nagtiwala ka sa Panginoon, bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos, maging sa panahon ng mga kahirapan. Sabi rito, matutulad sila sa agila, nalilipad ng napakaitaas, papaimbulog sa kataas-taasan, tatakbo sila, hindi sila mapapagod, sila'y lalakad at hindi manlulupaypay. Ito po ay figure of speech na sinasabi ito. Ang binibigyan din dito, anuman ang inyong gawin, anuman ang pinagdadaanan ninyo, kapag ka ang inyong tiwala ay nasa Diyos, bibigyan kanya ng bagong kalakasan. Amen. New strength. Every day po yan. Amen. Araw-araw yan. Bibigyan ka ng Diyos ng walang humpay na kalakasan. Hindi nauubusan ang Diyos. Ang tao nauubusan, pero ang Diyos hindi. At habang ang ating pong buong tiwala ay nakalagay sa Kanya, ang ating pong mga kalakasan hindi mawawala sa ating buhay. He will give us strength, new strength every day. Kaya nga kay Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, ang sabi po niya ay ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. You know, when Paul said this, he's not bragging. Hindi po siya nagmamalaki, hindi siya nagmamayabang. Isipin po ninyo ang kanyang salita. Just imagine yung statement niya, I can do all things. Yung sabihin mo sa katabi mo ngayong gabi, magagawa kong lahat ng bagay, yabang mo. Ganon kagad yung conclusion natin kapag gano'n ang paraan ng pananalita ng isang tao. Pero si Pablo, hindi siya nahiya, hindi siya natakot nang sabihin niyang, magagawa ko ang lahat ng bagay. Bakit? Sa tulong ni Kristo na nagpapalakas sa akin. And we can also say that word, I can do all things, not through my own strength, pero sa kalakasan na ibinibigay sa akin ng
Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Bibigyan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pag-ibig, maging sa panahon ng mga kahirapan po natin sa buhay. Sa pang bagay na sinasabi po rito, we can endure trials because of God's love, and surely He will be with you in times of trouble. Tayo po, ang sabi rito, makapagtatagumpay, matitiis po natin lahat ng mga pagsubok sa buhay, sapagkat siya isa sa atin sa lahat ng kapanahunan ng kaguluhan sa atin pong mga buhay. One of the name given to Jesus is Emmanuel. And Emmanuel, alam natin na ibig sabihin niyan, God is with us. God with us. Ang Diyos sumasa atin. Kaya nga, kung ang Diyos ay sumasa atin, ibig pong sabihin nun, literal, hindi niya tayo iiwan, siya ang kasama po natin. In the Old Testament, He was known as Jehovah Shammah. Ang Diyos na siya laging pumapatnubay, ang Diyos na siya laging kasama ng bawat isa po sa atin. Kaya nga, ito ay isang katotohanan na gagawa ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. This is one of the things that the power of God can, love of God can give us. Ito'y maibibigay po niya sa atin. Ano po yon? Na siya ay nangakong hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At yan po yung napakahalaga na matutunan po natin. Sabi rito ni David, dito sa Psalms 91, verses 14 to verse 15. Ang sabi po rito, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him. For He acknowledges my name. He will call on me, and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. Ang sabi ng Diyos, sapagkat iniibig niya ako. Sapagkat minamahal kayo at iniibig kayo ng Diyos. Ang sabi po ay ito, I will rescue him. Sapagkat iniibig ako ng taong ito. Iniibig ako ni David. Ang sabi niya, ililigtas ko siya. Iingatan ko siya. Sapagkat kinikilala niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at ako'y sasagot sa kanya. Ako'y sa kanya maging sa kapanahon na mga kaligaligan. Even in times of trouble, the promise of God said, I will be with you. Anong pangalan na sinabi ng Diyos kay Moses doon sa burning bush? I am who I am. And because His name is I am, kaya nga ang sabi niya ngayon dito, I will protect you, I will rescue you, I will. Puro I will be yan. I will be in you in times of trouble. Ako ay laging sa inyo. Yung katabi mo, hindi ka pwedeng laging samahan yan sa lahat ng pupuntahan mo. Sasamahan ka niyan pag sinabing, tara, kain tayo. Pero pag sinabing, tara, tulungan mo akong maglinis ng bahay, ang dumi-dumi ng bahay namin, ikaw na lang. Ganyan ang tao. May limitasyon ang kanilang pakikisama sa inyo. Kaya nga, meron po kaming mga kasabihan o kami mga grade school student pa. Alam niyo, mga bata kami noon. Lagi nga, yung bang mga phrases na, I love you before, but now no more. Pagka nagkakatampuhan, ganon. Ganon ang tao eh. May limitasyon ang kanilang pagkikisama, may limitasyon ang kanilang ginagawang pagmamahal sa inyo. But God is an unlimited God. Hindi lamang si Mang Inasal
ang merong unlimited rice. Ang Diyos, mas lalong unlimited. Amen! Merong ako nabasa na mapunta kami ng Quezon. Hindi ho mang inasal mang inasar. Ang Diyos, unlimited. Kapag po inibig natin siya. Kapag po nagtiwala tayo sa Kanya, ang sabi po niya rito, I will be with you even in times of trouble. Sasamahan kita maging sa kapanahunan ng iyong pagkakaroon ng maraming kaligaligan sa buhay. Alam niyo yung problemang puso, nakakaligalig yan. Tinatanong ko lang mga kabataan kung mukhang ligalig. Pagka merong konting bagay lang, iniisip na, medyo nagkatampuhan kami kasi sinabi ko lang, nakalimutan mo akong bigyan ng bulaklak ng ano. Yeah, naliligalig na. Alam po niyo mga kapatid, ang Diyos, maging sa malilit na bagay, na kung saan naliligalig tayo, pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. I-deliver po niya tayo sa lahat ng mga troubles po natin sa atin pong mga buhay. Kaugnay po nito, hindi lamang tayo iingatan ng Panginoon at liiligtas ng Panginoon sa lahat ng ating pong mga kaligaligan, kundi sabi po rito, sa ating pong babasahin, bago ko po puntahan yon, gusto ko lang basahin itong Isaiah chapter 43 verse 2. Napakaganda po nito. Ito'y pangako ng Diyos sa atin. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. Yung mga kaligaligan na dumadating sa inyo, hindi yan mananaig sa inyo. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Amen. Kahit ikay dumaan sa malalim na tubig, inaawit yan ng mga young people ng araw. Kahit dumaan ka sa apoy, hindi ka malulunod. Sabi nga, baliktad no? Sa apoy, hindi nalunod. Kahit dumaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. Sa apoy, hindi ka masusunog. Ang binibigay pong diin dito, although ginamit po yung waters and fire, sapagkat ito po yung nagbibigay sa atin ng isang kahulugan, gaano man ang sapitin mo sa buhay, malalim, mababaw, o ano paman. Ang sabi ng Panginoon sa atin, ililigtas kita sa lahat ng troubles mo sa buhay. Bakit? Sapagkat iniibig mo ako. Yun ang kondisyon. Ibig sabihin, kung di mo iniibig ang Panginoon, malulunod ka. Maliwanag po ba yon? Kung hindi mo inibig ang Panginoon, masusunog ka. Ibig sabihin nun, ma-overwhelm ka, matatakpan ka ng maraming problema mo dahil hindi mo inibig ang Diyos. Pero pag iniibig mo ang Panginoon, iingatan ka sa lahat ng mga kaligaligan na dumadating sa iyong buhay. Kaya nga kung may pag-ibig tayo sa Panginoon, naniniwala tayo at nananampalataya sa Kanya, siya ang mag-iingat sa atin. He cares for us. Meron pong laging pag-aalaga, pag-iingat sa atin ang atin pong Panginoon. Sabi po rito sa ating pinag-aaralan ngayon, hindi lamang po tayo i-deliver sa trouble, kundi sabi rito, He will deliver you from your problems. Trouble, kaligaligan, problema. Sino po rito ang walang problema sa buhay? Pakitaas nga ang kamay. Sino naman ang mga may problema? Taas ang kamay, hindi amen. Okay. Para makita ko talagang, ulitin ko baka hindi naintindihan ng marami. Sino rito ang mga may problema? Kaya nga yung taas ng kamay, hindi lang hallelujah yan. Ibig sabihin ngayong sandaling ito, may problema po ako. Walang tao na pwedeng tumakas sa problema.
Nagtatago ka na nga sa problema, nilalapitan ka pa eh. Di ba? Walang tao na may gustong ng madisgrasya, pero lumalapit ang disgrasya. Kaya nga, dahil po rito, sabi ng Panginoon, kung yan ay totoo na nangyayari sa buhay natin sa araw-araw, may pangako ang Diyos sa atin. He will deliver us from all our problems. Kaya nga, uulitin lamang natin sinabi sa Psalms chapter 91, because He loves me, says the Lord, I will rescue him, protect him. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Kaya yung pong verse na yan, guhitan nyo ng pula sa Bible ninyo. Amen. Kung dala nyo ang cellphone nyo, nagagawa naman na na-highlight din ng mga verses sa Bible. I-highlight ninyo. Para pag meron kayo nararamdaman na problema sa buhay, buksan ninyo. Makikita nyo ron ang pangako ng atin pong Panginoon. Kaya nga, lahat tayo, dinadaanan yan. Hard times, dinadaanan tayo ng troubles, dinadaanan po tayo ng mga problema. Pero salamat, sapagkat sa pamamagitan ng mga problemang yan na dumaraan sa atin, doon naman nadidevelop yung patience po natin. Doon nalilinang. Doon tumitingkad ang kulay ng ating pong pagiging matiisin sa buhay. Ako'y naniniwala na tayong lahat na nandito ay napag-aaralan natin ng maging mapagtiis. Amen. Narasubukan na ba yung pagtiisan yung katabi nyo? Kaya nga sabi natin, minsan sinasabi natin, alam mo kung di lang kita mahal. Ewan ko. Pagka gano'n yung salita, may pasubali yon. Ibig sabihin, pwede ka nang paalisin, pero mahal ka niya. Gano'n ang Panginoon. Kahit ano pang problema natin, hindi niya tayo iiwan, sapagkat natutunan po natin siya'y ating mahalin. Kaya nga, He will deliver us from our problems. Sa Psalms 34 verse 17, sabi po, maliwanag, 17 to 19, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Isipin po nyo, the righteous, maging ang mga taong matuwid, may mga kaligaligan, may mga problema sa buhay, pero magandang sinabi rito, subalit ang Panginoon, but the Lord delivers him from them all. Iniligtas tayo ng Panginoon sa lahat na maaari pong trouble, problema na dumarating po sa ating pong mga buhay. Trabaho po ng dyablo, bigyan kayo ng problema. At yung problema, ay talaga namang mararanasan yung mabibigatan kayo kung i-welcome nyo, kung i-entertain nyo ang problema nyo sa buhay. Isipin mo, lagi, halimbawa po, sa araw-araw, isipin mo na wala kayong kakanin. Wala kaming kakanin ngayon, wala kaming kakanin bukas, sa susunod na araw, wala naman kaming kakanin. Ay talagang wala kang kakainin. Sapagkat yun ang laman ng isip mo. Punuin mo ang isip mo na sasabihin mong, the Lord is my provider. Wala kami ngayon, pero mamaya meron. Bukas meron. Sa susunod na araw, meron pa rin. Sapagkat God promised me that He will bail me out from all my problems and troubles. Pinangakuan ako ng Diyos na ako'y Kanyang ililigtas sa lahat ng mga problema na dumarating sa aking buhay. Kaya nga, napakaganda po. At sabi nga ni Timoteo dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 18,
Yes, and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into His heavenly kingdom. All glory to God forever and ever. Yun ang sabi rito ni Timoteo, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng pagsubok na gagawin ng kaaway, sa lahat ng kasamaan na maaaring dumating sa akin, at dadalhin niya ako sa isang lugar na ligtas sa makalangit niyang kaharian. Napakagandang mga pangako na hindi nakita natin nung araw. Kasi yung ating definition ng love ay napakababaw lamang. Yung ating pakihulugan sa pag-ibig noon ay napakababaw lamang. Pero ngayon po, sa pamamagitan ng pagtuturo na ginagawa po ng ating mga pastor, ng inyong mga facilitators, ng mga forerunners ninyo, nakikita po natin na meron palang malaking taglay na kapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya nga, ito ay napakahalaga na atin pong tingnan at yung pong panghuli. Wala nagsabi ng amen. Natutuwa kayo, panghuli na yan. Yung pong panghuli, ang sabi rito, He will reward you. When we endure trials because of God's love, surely He will reward you after you persevere. Kapag po tayo nagtiyaga, nagtiis sa lahat ng mga pagsubok sa atin pong mga buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos, tiyak gagantimpalaan tayo pagkatapos na makita niyang tayo nagpahayag ng ating pong pagtitiyaga, ng ating pong pagtitiis. Amen. Persevere. Perseverance. Kailangan po natin ito, na tayo po'y matuto na magtiis. Isa sa mahirap pong trabaho ay ang maghintay. Sino po sa inyo ang nakaranas ng maghintay? Sino sa inyo ang tuwang-tuwa na naghihintay? Lalo na yung tinetext nyo, nasaan ka na? Malapit na. Nagpupulbos pa yun. Malapit na rin, nagpupulbos pa. Akala ko ba, nasa daan ka na? Oo, nandiyan, malapit na nga eh. Hintay ka ng hintay. Nagugutom ka na. Hintay ka pa rin. Mahirap ang trabaho na naghihintay. Kaya nga yung ibang mga binata na nanliligaw, hindi nakapaghintay, kumuha ng iba. Kaya lang, nakakuha, parusa. Dahil hindi naghintay. Sabi, they that wait upon the Lord, sila na marunong maghintay sa Panginoon, magkakaroon ng bagong kalakasan. Kaya dito po'y binabanggit sa atin ang mga salitang ito. Napakahalaga po na ito po'y ating makita lagi, inuulit-ulit itong mga binabanggit po natin sa Psalms chapter 91 na ito, na kung saan may magandang pangako po ritong binigay sa verse 16. Basahin po natin uli verse 14 hanggang 16. Ano ho? Because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledged my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Verse 16, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Ano pangako ng Diyos? With long life. Alam ko na marami sa inyo rito kung pwede, ayaw pa nilang kunin sila ni Lord. Sinong gusto ng ngayon ay kunin na ni Lord? Pakitaas lang ang kamay at maipanalangin ko na kayo para siguradong sigurado. Wala. O sino naman gusto ang medyo humaba pa ang buhay? Nakikipag-bargain pa. Panginoon, kahit mga 30 years pa. 90 years na humihingi pang 30 years.
Ayaw natin, di ba? Ito ho ang tugon. Hindi mo na kinakailangan manghingi, hindi mo na kinakailangan pong magmakaawa. Ang sabi po rito, sapagkat iniibig mo ang Panginoon. Hindi lamang niya ililigtas ka, hindi ka lamang niya puprotektahan, kundi sabi po rito, napakaganda, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Pag may nagtatanong sa akin, ilang taon na po kayo? Gusto ka na sagot, ang pakialam mo. Kaya lang, very rude naman yon. Sabi ko sa nagtanong, hindi ko naman sinabi ang edad ko. Sabi ko po ito, alam mo, hindi lahat ng tao na pagpapala na umabot sa edad ko. Amen. Tinutuon ng Diyos ang pangako niya sa akin. Sapagkat minahal ko siya. Inibig ko ang Panginoon. And then, this promise, pinaranas po niya sa akin with long life. Mahabang buhay. Long life na satisfied. Yun ang mahalaga po. Anong kwenta ng long life? Kung hindi ka naman nasisiyahan. Anong kwenta ng long life? Kumbaga sa Amerika, nasa care home ka. Pinapaliguan ka. Anong kwenta ng buhay na ganon? Kaya nga sabi rito, long life with satisfaction. Amen. Mahabang buhay na merong kasapatan. Nandoon ang kagalakan na ang buhay mo'y nasa Panginoon. Kaya napakaganda po, hindi lamang long life, kundi sabi rito, and even I will show him my salvation. Mahabang buhay na maligaya, tapos meron ka pang katiyakan ng kaligtasan. Anytime, magpaalam tayo sa mundong ito, alam po natin, kasama natin ang Panginoon. Amen. Sino pang gustong humaba pa ang buhay? Amen. Anong gagawin natin? Love God. Lamang. Pag sinabi mo, I love you, Lord. Ibig sabihin nun, siya dapat na maging number 1 sa buhay mo. Ni hindi yung katabi mo. Karapat dapat bang maging number 1 yan? Tingnan mo siya. Bibiguin ka niyan. Pero ang Diyos, walang kabiguan. Kaya nga, pag sinabi po natin, long life, ibigin natin ng Panginoon, unang-unang kautusan ng ating buong puso, buong kalakasan. Amen. Ng ating buong kaluluwa. Kapag ginawa po natin yan, then yung reward may bibigay sa atin because we learn how to persevere. Natutunan po natin ang tayo po'y magtiyaga, ang tayo po ay magtiis. Amen. Mabuti po ngayon ang mga senior citizen na katulad po ni Pastor Jun ay priority lane. Priority lane lagi yan. Laging nauuna. Alam niyo sa Diyos, kayo na umiibig sa Kanya, priority niya kayo. Amen. Hindi niya kayo pababayaan. Kaya nga, yon ang nagagawa ng power of God's love. At kung tinagagawa niya para sa atin, ano pang dapat natin gawin? Di ang lahat, ibigay na talaga natin sa atin pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga, sabi rito sa James chapter 1 verse 12, sabi po rito, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who loved Him. Kaya nga, mapapalad yung mga matiyaga, matiisin sa kabila ng mga pagsubok,
Sapagkat kapag nakita ng Panginoon na kayo nakatayo pa rin, ang sabi po rito, tatanggap kayo ng korona o putong ng buhay na pinangako ng Panginoon. Kanino? Sa lahat ng umibig at iibig at patuloy na iibig sa Kanya. Kaya nga mag-review po tayo, no? He will strengthen you. God loves, empowers you to endure trials because He will strengthen you during hard times. He will be with you in times of troubles. He will deliver you from your problems. He will reward you after you persevere. At ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Nais ko pong basahin itong talatang ito na magbibigay sa atin ng paalaala at ng hamon. John chapter 15, verse 10. Ang sabi rito, if you keep my commands, you will remain in my love. Just I have kept my Father's commands and remain in His love. Kung inyong iingatan ang aking mga kautusan, at mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong iningatan ng aking Ama, kung paanong iningatan ko ang kautusan ng Ama, at kung paanong ko'y nanatili sa Kanyang pag-ibig. Dalawang bagay, ibigin ang Panginoong Diyos at manatili sa Kanyang mga kautusan. Ito ang magbibigay po sa atin ng pagpapala. Sabi ng ating aralin, remaining in His love is achieved by obeying Him. Yung pananatili natin sa pag-ibig ng Diyos, makakamtan lamang natin kung tayo'y susunod sa Kanya. Paalala, Jude chapter 1, verse 21, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Hamon po sa atin, anuman pinagdadaanan natin, patuloy kayong umibig, patuloy niyong sundin ang kautusan ng Panginoon at Kanyang gagawin. Pangalagaan tayo sa lahat ng mga kapanahunan ng ating buhay. Tayo po lahat